at ay isuko nyo. At doon nyo palang maunawaan kung anong kalooban ng Diyos, at doon nyo pa lamang mararamdaman kung sino siyang inyong dinadama, tapat sa puso nyo nakakamtan. Pagarian kayo. Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, nagpunta ka ng embassy. Ang patakaran ay wala kang dadaling kahit na anong gadget. Doon pa lamang sa bungad may gwardiya na. At nakalagpas ka doon, hindi nakita yung dala mo kahit isang gadget lang. Pagdating mo doon sa screening, pag may nakita, sigurado magsisimula ka sa una. Aalisin lahat yon. Tatakbo ka, paano ko yung oras mo? Wala kang mapagbigyan doon sa dinala mo dahil iniwanan ka na nung may dala ng bag mo. O dili kaya doon sa mga gadget mo. Saan ka pupunta? Saan ka hahanap? Hindi tatanggapin niya ng mga gwardya. Kaya mayroong nag-aabang doon. May bayad sila. At tatanggapin mo kung magkano halaga, kung ano sasabihin nila. Sapagkat wala yung kasama mo, magbabayad ka ngayon. Paano kung wala kang pera? Yan na ngayon ang problema. Dahil wala kang mapag-iiwanan at hindi ka maaaring pumasok, kung ang pahahalagahan mo'y bagay, eh hindi ka makakapasok sa embassy. Hindi ka ma-interview. Na dapat ay pumasa ka dahil dun sa gadget na panloloko mo, eh hindi ka nakapasok. Hindi ka nakapasa. Isang halimbawa lang po ito. Kumisan dahil sa isang bagay na ginugusto at minamahal, pinahalaga ng tao, hindi siya nakapapasa sa kalooban ng Ama. Hindi siya nakapagtitibay ng kanyang pananampalataya at hindi siya nakikipagtotoo sa Diyos niya. Mga mahal, isang talinghaga na natutupad at nagaganap ito sa mundo niyong tao. Kaya, ibig sabihin, anumang isang-isa na lang na hindi mo pa kayang isuko, na dapat ay sinuko mo dahil ang susukuan mo ay ang Diyos na magbibigay sa iyo ng lahat-lahat sa iyo. Ng galak, ng tuwa, ng kasiyahan, ng kaligtasan, ng buhay. At tagumpay. Pinahigit mo sa isang hindi mo maisuko. Kung magkamisan, ang pride ayaw mapahiya ng tao. Ngunit kung ito'y susuko at kung itong mawawala, lahat na yon ng kalooban ng Ama at kagustuhan niya ay matutupad na sa iyo. Dahil naunawaan mo na kung sino siya, dahil natanggap mo na kung sino siya na dapat masigit sa iyo. Ang kakayahan, ang karunungan at kapangyarihan, sa gayon, nang inuna mo siya, sinunod naman niya ang ikatutuwa, ikagagalak mo. Sapagkat sinunod mo siya, kung paano siya mapapatuwa mo, kung paano siya malulugod sa iyo. At yan ang di maabot, matalastas at matarok ng tao kung damdamin at pagkataong iiral. Ngunit at pasubali, yaon na nga ang patutoong kapag ang banal na espiritu'y naisilang na sa inyong pagkatao, wala nang mahirap para unawain ninyong lahat-lahat na kalooban at kagustuhan ng Ama. Magaan na kayong makasusunod, magaan na kayong makatatalima. Subalit, kapag hindi pa ninyo kayang isuko ang sarili nyo, mahihirapan pa kayo sapagkat di pa ninyo maunawaan at maabot ang magaan at mababa niyang panukala dahil pagkatao kayong tumatarok, pagkatao kayong tumatanggap. Kaya't ang banal na espiritu ang hinandog at hinain ng Ama upang ang mahirap para sa inyo, magaan lahat, magawa nyo. Yaong magaang pagsuko, yaong magaang pagtanggap, yaong magaang pagtalima, yaong magaan na magaan sumunod sa Ama. Mga mahal, walang mahirap na ginawa ang Ama para ipagawa sa kanyang mga anak na hindi nila kaya. Walang mahirap at mabigat na ibibigay ang Ama sa mga anak niyang minamahal niya. Lamang nagpapabigat ay sa isip nila, nagpapabigat ay sa kalooban nila, kaya kay hirap nilang tupdin at gawin sa mabigatang kaisipan at mabigat ang kalooban. Mga mahal, pagarian
kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ito po ang binabalik ng Espiritu sa aking katauhan. Nang unang panahon po, ang naabutan kong sasakyan ay kartela, gariton dito sa lugar na ito. At papunta namang Baliwag ay jeep, pulilan, jeep, bisikleta, walang mga single, walang motor, bisikleta. Noon po ay, ito po, binabalik sa akin ng Espiritu. Kapag sumakay ako ng jeep noon, nagkakandabaligtad ang sikmura ako sa kakasuka. Kaya, pag ako'y nagbibiyahe noon, suka ng suka. Hanggang natandaan ko, sabi ng aking inda, kailangan masanay kang sumakay ng sasakyan para eka mawala ang pagsusuka mo. Hanggang nawala po iyon. Ang hindi ako naglilingkod, kapag kumain po ako ng hipon na galing sa ilog, yung hipon na tabang, sumasakit ang tiyan ko, nagpapantal ako. Pero katakataka, yung ibang hipon, hindi naman ako nagpapantal at hindi ako sumasakit ang tiyan. Nang pinagkalooban na po ako ng ganitong hindi ko kayang unawain kung paano nangyari ito sa buhay ko at paano ko itong nagagawa at paano ko tinanggap, ang alam ko, una ayaw ko. Sapagkat mahalaga sa akin ang mga anak ko, ang hanap buhay ko, ang asawa ko. Paano? Paano sila? Yun ang tanong ko. Ang tugon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, bagamat di ko nakita, sabi nga ng tao. Ngunit doon ko napatotohanan, totoo siyang nangusap. Dahil sabi ko, paano po ang hanap buhay ko? Paano ang asawa ko? Paano mga anak ko? Paano ako? Sino nagbigay ng buhay mo? Ng mga anak mo? Ng asawa mo? Ng kabuhayan? Na kinabubuhay mo? Di ko po alam ba't natugon ko yon. Sapagkat kumikilos na nga po yung pananalitang di ko kayang unawain, paano ko nasasabi? Kayo po lahat. Kung magkagayon, anak, ba tayo mo akong tanggapin? Natugon ko na namang muli. Maghari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. Na hindi ko alam, sumusunod na ako. At pag natauhan ako ay, ba't ako naroon? Dinala ako ng Espiritu. Noon hindi ko alam na dinadala ka ng Espiritu sa ganon. Ba't dinadala ka sa Espiritu? Paano ka madadala doon? Lilipad ba ako? Yan ang tanong ko. Subalit paano napatotohanan na siya nagdala? Isang beses, may nagtawa sa akin sa dakong Kandaba. Ang sabi niya, luka-luka ka ang mga babae na yon. Nakahiga ang kapatid niya. Tinagtanong, sino ba eka sila? Ay, taga-paligi eka sila. Luka-luka eka sila. Ba't ganyan eka? Yung isa eka nagagaganyan, yung isa eka nakaganyan. Nakapikit na tinuran, tandaan mo, babaeng nagtuturan ito, isang araw mawawala ka dito. At ang isang lumapit na nakahiga, habang nakaganyan, na walang kamalayan, nakapikit. Hinaplos ang likod, bukol, mamatay ka, mawala ka. Sino kaya iyon? Paano mangyayari? At bakit napatotohanan na hindi taong gumanap? Binalik na naman ang Espiritu ang isang apo kuntsing sa dakong iyon. At habang nakaluhod, nagpapasalamat, nananalangin, nagpupuri. Umupo ang isang babaeng umiiyak at sinabi, nang pagtindig niya apo kuntsing at umupo na rin, salamat po. Wala na po ang bukol ko. Babae, walang kabatiran ang kausap mo. Magpuri kasama ko, sapagkat di siya ang naggabot sa iyo. Gusto ko po sanang ipagamot ang asawa ko, kasi po,
Ako na lang naghahanap buhay, siya po ay batid ko. Huwag mo nang ituloy. Na-paralyze ang asawa mo, ngunit ipagpauman hindi na siya gagaling. Ikaw lang pinagaling ko para mag-aruga ka sa kanya. Sino na naman yung nangusap? Kaya katawa-tawa ang mga naglilingkod. Pinagtatawanan, di nila batid. Ang ginagawa nila, hinahamak sila. At paano sumulong ang gawain ito? Maliwanag ding tinuran. Hindi mo kailangan lumuwal sa tarangkahan, Constance, at magsabi ka, hali kayo, gagamutin ko kayo at paglilingkuran ko kayo, mangangaral ako. Ako magsusugo sa iyo. Sa iba't ibang dako magmumula ito. Hanggang isang araw ay may matupad ng salita ko, magkadamba na akong wag mong palilimos ako. Sapagkat, ang tunay na lingkod ko, akong nagdaratal ng mga kailangan at marapat din ay aral ko lamang. Kaya't narito kayo ngayon. Ngayon, mga mahal, paano mapapatotohanan at sasalarawan ng katotohanan? Sino sa dalawa ang nagtiwala? Ang lumapit ng kusa? At sino ang humamak? Siyaon ang nawala. Pinabalik muli ng Espiritu ang Apo Conching. At isang araw, tinanong, nasaan po yung babae dito na sabi niya taga-ano? Blank. Ay, inalis na po ni Blank. Mga mahal, kung walang pruweba sa unay, hindi ka maniniwala. Ngunit ilang pang pruweba ang kailangan mo para kayo magtiwala, bulag ka ba ba? Kaya kung nanghihina ang paniniwala mo at nawawala ang pananalig mo, nasa iyo na yan. Hindi na nasa taong ginagamit. Kaya wala ka makamit. Sapagkat sa 16 na taon ng gawain ito, wala namang sinabi ang tao sa inyo. Ngunit may nasabi ang di nyo nakikita. Kaya't wala pa ring tutupad na tao, maliban maging alipin lamang sila. At ang bawat nagpaalipin ay nakakita, nakadama, kaya't napatotohanang ang umalipin sa kanila ay hindi masamang espiritu, kundi mabuting espiritu. Kaya kayo mismo masusuri ninyo ang umaalipin sa inyo. Mabuti bang espiritu ito? O magandang espiritu na mabuti pa o masama at pangit na espiritu na kapwa di nakikita at di makikita, ngunit kapwa gumaganap sa buhay ng tao. Piliin nyo ngayon kung anong espiritu ang pipiliin nyo. Nang may silang kayo sa espiritu ng Ama, paniwalaan nyo may ginagawa siya sa buhay nyo. Sapagkat kasama na rin sa pamumuhay ang masama, maging ang mabuting espiritu. Ngunit at pasubali, marapat magtanto, magsuri ang tao kung alin ang pananahanin at pipiliin sa kanilang buhay pagkatao. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Alalaong baga, nagsiwalat ako nang lumipas ng mga taon, ngunit walang batid ang pinagsiwalat ko. Nagpahayag ako ng mga lumilipas na kaganapan, subalit walang batid ang tagapag-ulat ko. Kaya't ang sa inyo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sa mga binabahagi kong pag-uulat sa inyo, magbabase kayo ngayon sa nagmula ang aral. Sino pinagmulan? Salita bagay itong tao at katauhan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal, mahal, na mahal ko kayo. Bakit naudlot ang pagtuturan? Yaw na nga ang katotohanan, kung magkaminsan laway nyo'y napapalagok kayo at napapalunok na hindi nyo alam at di nyo kagustuhan. Subalit, kung mapapalagok nyo at lalagok ito, bilang bibig nyong lulunukin ay laway nyo, kapag kinontrolo pinigil ay hindi matutuloy. Ibig sabihin, may nagpapaandar sa inyong bahagi ng katawan.
At kung ang pangungunahin ninyo, ang siyang totoo at tapat na dapat ay pangunguna sa buhay niyo'y isa lamang, mapagtatanto nyo ang gagawin ng isang espiritu at nagpapakatuto sa inyong isang espiritu, mainam at mabuti ang tamasahin nyo. Nekkaramanihanam, nekkaramanihanam, nekkaramanihanam. Doon makakaunawa na kayo sa layunin ng Ama, makakatanggap na kayo sa kalooban niya, at mapupuspos kayo ng unawa, yamang nabuksan inyong diwa. Nekkaramanihanam, nekkaramanihanam, nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bilang Apo Kunching, sa unang buhay kapag nagbiyahe ng mula rito lamang hanggang Manila, umalis ng umaga, umuwi ng gabi, pagdating masakit ang ulo. Subalit, napatotohanan ng Ama, kapag siya ang naghari, umalis ka ng tanghali, dumating ka ng tinunguhan mong Ilocos ay gabi, umalis ka rin ng gabi, dumating ka ng umaga, walang masakit na ulo. Nakapaglingkod pa sa inyo. Sino tumupad sa buhay nyo? Kaya, kung ang Ama ang kikilalanin at tatanggapin nyo, huwag nyo sabing malayo, balik-balik ako, pagod na ako. Sapagkat, kung loloobin at gugustuhin nyong pipiliin ninyo ang paglilingkod, kaya nyo pa rin ito. Sapagkat hindi kayo tumutupad, hindi kayo ang gaganap, kundi mismo ang suma sa katawan nyo. Tinupad lamang at pinabanggit, sinambit ang marapat upang kayong lahat ay magnilay. Sasabihin ninyo, napagod ako. Saan ka nagtungo? Malapit lang ito. At ano ginawa mo? Pagtao ito. Pagpibilang tao para sa buhay mo. Kaya napagal ka. Ngunit tupdin mo ang mensahe ng Ama. Talimahin mo ang kalooban ko, sundin ang aral ko, akong magpapadama sa katawan mo, di bubuo lang hirap na ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanihanam, nekkaramanihanam, nekkaramanihanam. Kaya nga, hindi sa lahat ng sandali pinatutupad, pinagaganap ang gayon, lamang pinatupad at pinaganap upang may maisiwala. Mapagtanto, mapagnilay kayo, nasaan ang Ama? Nasaan kayo? At anong espiritu ang nasa inyo? Kalaban ba ito o kaisa niya? Kung kaisa, magpugay kayo. Nekkaramanihanam, nekkaramanihanam, nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at magpakailanman. Pagdating sa dakong iyon, ang wika ng isang kasama, huwag na po tayong tumuloy doon, mahirap po. Bakit? Blah, 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 blah. Ganito po. Kinausap ang ilang kasama. Sinong gustong sumama sa inyo? Basta may mga kasama lang ako, tutuloy ako. Sapagkat wala ako sasakyan kung maglalakad ako. Kami po kami. O tara. Sapagkat kailangan dalawin ng altar doon at makita kung ano. Upang patotohanan naman, rebulto lang ang kaharap nyo, ngunit hindi makapaglilihim kayo. Pagdatal sa dakong ito, halik kayo. Apo, kami lang po kang mag-asawa nagdadasal niyan kung minsan. Oo, kung minsan. Subalit may mga araw na hindi naman ninyo dinadasalan, daan-daanan nyo lamang. At nagsusugal ang asawa mo.
Di ba wala na kayong maraming nakukuhang isda diyan mula nang umalis kami rito? Pinakita lang sa inyo ang patotoo. Opo, Apo. Kaya ako nagpusit na lang ako. At baka sakali po ngayon, pwede po bang magbalik kayong muli dito at magmisyon po kayo? Kapag nakita ko ang pagbabago, maaring suguin ko muli ang katauhang ito. Subalit kung gayon pa rin ang gagawin niyo pagtalikod ko, bakit para ano? Kay layo ng dako niyo, binata kayo. Hanggang patawad po. Tinipon ng magkakapatid. Isa lang ang nawala sa inyo. Magulang niyo ito. Ngunit ako'y di nawawalay sa inyo. Kung ako ang pinahalagan niyo, dapat di na ang tala ang pagkita ninyo. Pinakita ko lang sa inyo kapag gusto kong kalikawin ng mga isda at itulak ko at ilayo ko, wala kayong makukuha. Ngunit kapag ginusto kong ibalik, muli, darami ang kukuha ninyo at makukuha ninyo. Kaya, makita ko at muli kung anong ginastos ninyo, ibabalik sa tatang nyo. Minsan, katawa-tawa ang sinasabi ni Apo Kunching. Pinahamak, pinagtatawanan, sinusuri. Gaano katotoo yan? Meron nga ikang sinabi hanggang ngayon, hindi pa natutupad eh. Bakit di nila nasuri yung kay Abraham? Bakit di nila nasuri yung kay Jose? Ura-urada ba pagdaka pinatupad ang takda? Ang lahat ay may takda, tandaan nyo tao sa lupa. Subalit ang tapat at totoong nakikisa sa hindi huwad at hindi bulaan na papatotohanan ng salita ay walang pagkabula. Lahat ba nito'y makakasaksi? Lahat ba na ito'y makakaganda at makakabuti sa kanila? Hindi. Subalit ang mga magagandang layunin at hangarin at nakipagtotoo, makabubuti sa kanila, makagaganda sa kanila at makapagpapaligaya. Sapagkat hindi tao pinaglingkuran nila at hindi sila nakapaglingkod ganang sila. Yaw ng patuto, nang tinanggap ang di nila nakita at nakipag-isa sa hindi nakikita, nakipaggalak ang di nila makita. Kaya sila mismo nagalak puso nila. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, suriin nyo ngayon kung paano ang pagbaybay ko at kung paano naisisiwalat ito ng tao. Ganang pagkatao, paano ito pag-aaralan para magkaroon ng rima o rhyme na tinatawag at ukdo-ukdot, akma-akma ito. Yan ang palatandaan. Kaiba kayo. Kaiba sa pangungusap nyo. Tao. Kaya't ang naniniwala, nakakakita ng hiwaga. Ang nananahan sa dilim ay mananahan sa kaliwanagan. Hindi. Walang makikitang liwanag. Subalit ang nananahan sa liwanag, maraming saksi ang kanyang mata na makikita sa hiwaga ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mula sa mga gawa. Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal
na lingkod na si Jesus. Ang iyong hinirang, isinagawa nilang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga lipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iyunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Yaw na nga ang pawang katotohanan, sa kaloob ng Ama sa pamagitan ng Espiritu niya, nakapangungusap ang nais niyang mangusap, nakatutupad ang nais niyang makatupad na tinalim at sinunod ay siya, at ang mga tapat niyang lingkod, nakagawa ng hiwaga at himala. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, lumilipas ang panahon, subalit ang gawa ng Ama ay di lilipas magpakailanman. Natatapos ang taon, subalit hindi nagwawakas ang kapangyarihan ng Ama. Palipat-lipat ang araw, ngunit ang salita niya ay di magbabago kailanman. Kaya't ang tinatalaga niya, na tinalaga naman niya, na siya'y tanggapin nila, napapatupad niya ang paghahari sa kanila. Pagpalain kayo, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ang nagmimithi ng mabuti napapabuti, ang nagbabalangkas ng masamay napapahamak, nakatupad na kagawa man ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon, hindi sa buong panahon, makaliligtas siya sa amang dakila. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Anong silbi ng kinakain nyo? Kung nalalasahan nyo man ito't nabubusog kayo, di naman mapatag kayo. May dulot bang kalusugan ito sa buhay nyo? At bakit di mapatag ang tao? Bakit nagiging balisa ito? Sa nagmumula yun? Sa isip, di baga? Kaya kung ang aral at salita ng Amang nananaan sa inyo, babalisahin ba kayo? Titigatigin ba kayo? At kayo bagay, mag-aalala? Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika
bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Diyan mo sa kanila. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Taas mo. Taas mo. Lagi niyong tatandaan, may gagawin ng Ama, may magagawa siya sa inyo. Kaya't pagtiwalaan niyo yung hiwaga at kapangyarihan niya upang maganap sa buhay niyo ang himalang nais niyo. Ang pagpapala ng Ama'y laganap, ang salita niya ay di nagkakabulat, di napaparam sa lupa. Pagtiwalaan niyo ang kanyang salita, huwag ang salita ng inyong kapwa upang sa inyo'y matupad ang kanyang hiwaga. Pagpalain kayo, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kung minsan sadyang sisidlan ka ng takot, na para baga yung pangyayaring hindi pa naman nangyayari, guni-guni mo nang parang nangyayari. Ngunit naalala mo, ang sabi ng Ama, kailanman anak ko'y di kita tatakutin, kailanman anak ko'y di kita gigiyagisid, kailanman anak ko'y di kita bibigyan pagkabahala kung ako sa isip at damdamin. Kundi bagkos, kung tinatamnan ka ni Satanas para kay lutuhin, guluhin, at magiyagis, at magkatakot, ako tanggapin mo, tapang ay bibigay ko. Upang sa gayon, mapatotohanan ako'y sa iyo, maliwalas na pag-iisip ay kakamtin mo. Kaya, kapag ang inisip mo'y maganda at mabuti, ang damdamin mo'y masaya. Kapag ang inisip mo'y nakalilito, nakagugulo, ang kalooban mo'y di makali. Kaya, ang isip at damdamin mo'y ako, patag ka sa mundo. Pagpalain kayo, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag inisip mo, kalayo naman. Parang sa layo pa lang, ayaw mo nang tumuloy. Ngunit kapag inisip mo, kasama mo ang Diyos, siyang may gusto noon. Kahit malayo, alam mo, makararating ka pa rin. Kapag inisip mo, mahirap. Iniisip mo pa lang mahirap, nahirapan na katawan mo. Subalit kapag inisip mo, walang ginawang mahirap ang Diyos para sa'yo, gumagawa ka, nalilipasan ang araw at oras mo, tapos na pala, di mo pa alam. Ganun lamang ang gusto ng Ama, ganun lang ang gusto niya. Kaya't huwag niyong isipin ang mahirap, mabigat, sapagkat di niyo kaya. Ngunit siya, walang mabigat, walang mahirap sa kanya. Lahat magaan, lahat may paraan. Pagpalain kayo, may tanong baga kayo? Wala kayong itatanong, hindi kayo magtatanong. Sikapin ninyong makaunawa, makatanggap. Kung di nyo maunawaan at di kayo makatanggap, sikapin nyong makadama. Kapag nakadama kayo, ang Diyos Ama ang sa inyo'y magpaunawa, pawa. Pagpalain kayo, may tanong baga kayo? Wala kayong tanong, di kayo magtatanong. May bukas pa sa inyong buhay. Minsan, sinuri mo ang sakit mo. Inalam mo nang malaman mo naman. Sabi mo matapang ka, sabi mo kaya mo. Pero pag nakahiga ka mag-isa, isip ka ng isip. Pagkatapos, ikaw ang natalo.
kumulubot ang balat mo, nawala ang pagkasariwa mo, pumuti ang buhok mo, sino talo? Paano ka malakas at matapang? Paano mong tanggap? Ibig sabihin, dinaya mo sarili mo. Nakikita ka ng ama. Gusto mong hanapin. Nang makita naman, kaya mo bang labanan? Dapat, labanan nyo yan. Ano? Kapag sinuri nyo at nalaman ninyo, alam nyong gagamutin kayo, manalig kayong magagaling kayo. Gagaling kayo. Ngayon, kung saan nyo gusto, walang bawal. Sa doktor, sumulong ka. Sa ospital, sumulong ka. May pera ka, sumulong ka. Kung wala, sa Diyos ka. Manalig ka. Ngunit, kahit may pera ka, kung di kaya ng nag-aral at hindi kaya ng mga nag-aaral, may Diyos ka pa rin. Kaya pangunahin, siya ang tawagin, siyang hanapin, siyang kilalanin, siya tanggapin. Sigurado, habang nabubuhay, may gagawin. Buhay ba ang Ama? Kaya nga may mga pinagtitibay ang Ama sa kaparaanan ng kanyang gawa. Hindi sa kaparaanan ng tao sa lupa. Upang kapag napagtibay ang kanyang gawa, maisisiwalat ang kanyang hiwaga. Upang kapag nakatupad at nakatanggap ang tao sa kanyang mga hiwaga at himala, maisisiwalat ang kanyang kadakilaan. Upang kapag nakakila sa kanyang kadakilaan, nakakilala at nakakita ang mata ng tao at ng kanyang gawa ay naging tapat at totoo, mapapatotohanan, wala man pala siya sa lupa, mayroon siyang nagagawa. Yan ang katotohanan, kaya't inyong suriin, bulayin ang aking tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. Mapapalad kayong nahuhuli na nakaunawa pagdaka kaysa nakatagal-tagal na hanggang ngayon bingi pa. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Bingi sa katotohanan, bulag sa katotohanan, maliwanag sa sanlibutan. Kaya di maramdaman ang tunay na kalooban ng Ama na kay sarap sa piling ng kanyang espiritu. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat nga ba siya? Sumainyo ang paghahari niya. Kapag tinatakot ka ng sarili mo, naku, baka mamatay ka niyan. Sino ba ang bumubuhay? Di ba yung tinatawagan mo't inaasahan? Bakit ka mamamatay kung bubuhayin ka niya? Kaya, habang may buhay, ang taong may tiwala, umaasang may hiwaga. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tatanong, uwi na. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Bakit naman po Apo Kunching? Ang mahalaga pinaglingkuran kayo, ang mahalaga na paglingkuran kayo, ang mahalaga nakarinig kayo, ang mahalaga tumanggap kayo, ang mahalaga may natanggap kayo, ang mahalaga may nasa puso nyo. Ang di nyo nakikita, kaya wala man kayong ginawarang bendisyon, ngunit di naman nyo pinakiramdaman ang bendisyong ginawad sa inyo, mas daig nyo pang tumumba na wala namang pandama. Pagkabangon niya, aray kasakit ka, ba't tinumba ako ng Apo Kunching na yan? Sinisi pa. Aray kakasakit, ba't piniligkod na yan kahit tinumba-tumba ako? Kasalanan pa. Subalit, di ka man binindisyon at nakadama ka, nakaunawa ka sa salita ng Ama na napagnilayan mo at napagbubulayan mo hanggang pag-uwi mo. Bukas, maliwanag pa rin ang mata mo sa katotohanan. Maliwanag pa rin ang pangunawa mo. Buong araw, buong maghapon, araw-araw gayon. Naku, hindi mo alam, nakaligtas ka na sa sakit mo. Nakaligtas ka pa sa pagdurusa mo ang mga problema. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat araw-gabi tinatawid ka, araw-gabi hinuhulagpos ka, araw-gabi nagtatagumpay siya sa iyo kapag siya tinanggap mo. Ngunit kapag hindi siya nagtagumpay, pagtatagumpayin ka ba? Nagtagumpay sa sino? Bahala ka na. Kaya tayo na, uwi na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya matira po yung mga tinitira, umuwi na yung pinauwi na. Sino po ba kami? Yung bago lang. At saka yung